Tahimik muna tayo ngayon, huminga ka ng malalim. Alam kong marami kang iniisip, pero ngayong sandaling ito, nais lang kitang anyayahan na tumahimik sa presensya ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka. May dahilan, may layunin, sapagkat ang sabi sa awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sa lilim ng Diyos, may kapayapaan, may proteksyon, may yakap na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng puso. Kaya kahit anong dinadala mo ngayon, ihayag mo ito sa Kanya. Dahil ang Diyos ay handang makinig, handang umaksyon, handang yakapin ka, dumapit ka. Dahil sa sandaling ito, may nais siyang sabihin sa puso mo. Tara na, lumapit tayo sa Kanyang presensya. Kapag sinabi ng Salmo 91 na ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, hindi ito imbitasyon lang, ito ay isang pangakong buhay, isang lugar ng katiyakan, isang tahanan ng kapayapaan. Sa tuwing tayo'y lumalapit sa Diyos, may nangyayaring hindi laging nakikita pero laging nararamdaman, isang yakap na tahimik pero buo, isang tinig na malumanay pero makapangyarihan. Kaya ngayong umaga, hayaan mong maramdaman ang presensya niya. Hindi ka pinapanood lang ng langit, minamahal ka nito. Ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay kasama mo ngayon. Sa bawat pintig ng puso mo, sa bawat paghinga, may kasamang grasya, may kasama kang proteksyon, may mga anghel na itinalaga sa iyo. May pader ng liwanag na hindi mo man makita pero itinatayo niya sa paligid mo. Ganyan kakamahal ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, hayaang ang bawat salita ay maging daan para makausap mo ang Diyos ng mas malalim. Para sa ilang sandali, limutin mo muna ang mundo at tumuon sa Kanya. Gusto Kanyang kausapin, isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. At huwag mong kalimutang i-click ang subscribe para patuloy kang makasama sa mga panalangin tulad nito. Salamat sa pagpapatuloy mo rito. Huminga ka ng malalim. Maramdaman mo ang presensya ni Lord sa paligid mo. Tahimik pero buhay. Malapit siya, hindi mo man siya nakikita, pero nararamdaman mo ang kanyang pagyakap. Sa bawat paghinga mo ngayon, may himig ng pag-ibig niya. Sa bawat tibok ng puso mo, may paalala, anak, hindi kita iniwan. At ngayong sandaling ito, sa ating panalangin ng umaga, hahayaan nating ang bawat salita ay maging tulay ng milagro. Panginoon naming Diyos, naririto kami sa iyong harapan. May pusong bukas, may kaluluwang sabik sa iyo. Salamat sa bagong umagang ito, sa buhay na muli mong ibinigay. Salamat sa hininga, sa bawat pintig ng puso, sa bawat pagkakataong maranasan ka. Sa bawat pagbangon may dahilan, sa bawat araw may layunin, at ngayong umagang ito, ibinubukas namin ang aming puso para tanggapin ang iyong presensya, tanggapin ang iyong salita, tanggapin ang iyong biyaya. Ama, linisin mo kami. Lahat ng bigat, lahat ng alalahanin, lahat ng agam-agam, inilalagay namin sa paanan mo. Sapagkat ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming kanlungan. Tulad ng sabi sa awit 91:2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking katibayan, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. Oo, Panginoon, sa iyo kami nagtitiwala, sa iyo kami nananahan. Ngayong oras na ito, Panginoon, kami ay tumatawag sa iyong pangalan. Ipadama mo sa amin ang kapayapaan ng iyong presensya. Ihipin ng iyong Espiritu Santo ang aming mga puso. Pawiin mo ang anumang pagod, anumang pagkalito, anumang kaba sa aming loob. Palitan mo ito ng katahimikan na galing sa langit, ng kagalakang hindi kayang sirain ng mundo. Gawin mong daluyan ng liwanag ang bawat isa sa amin. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, ang aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng direksyon. Gusto naming marinig ka, Panginoon. Fala conmigo, Senyor. Sabihin mo kung saan mo kami gustong dalhin. Turuan mo kaming maghintay sa iyong tamang panahon. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin naiintindihan.
sapagkat alam namin lahat ng bagay ay may dahilan sa iyong mga kamay. Panginoon, pakinggan mo ang mga pusong pagod, ang mga kaluluwang naghahanap ng pag-asa. Sa bawat nananalangin ngayon, dumampi ka, O Diyos. Sa mga may karamdaman, ipadama mo ang kagalingan. Sa mga may mabigat na dalahin, palitan mo ng kagaanan. Sa mga umiiyak, pahirin mo ang luha nila. Sa mga naguguluhan, bigyan mo ng liwanag. Sa mga nangangailangan, buksan mo ang pintuan ng biyaya, sapagkat sinabi mo, hindi ka pababayaan ni iiwan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ama, salamat sapagkat ikaw ay tapat. Kahit minsan kami marupok, hindi ka nagbabago. Ang pag-ibig mo ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. At ngayon, dinadalangin namin ang bawat pamilya na nakikinig. Ipagkaloob mo ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ibalot mo sila ng iyong proteksyon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa sakit, sa anumang masamang hangarin ng kaaway. Palibutan mo sila ng iyong mga anghel, Panginoon. Ang sabi mo sa awit 91:11, sapagkat siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. At naniniwala kami, Panginoon, na ngayong sandali, gumagalaw na ang iyong mga anghel. Ama, sa bawat tahanang nakikinig ngayon, ibuhos mo ang iyong kagalakan, ibuhos mo ang iyong lakas. Ibuhos mo ang iyong presensya. Gawing banal ang bawat sulok ng bahay nila, kahit tahimik, kahit walang nakikita, naroon ka. Sa kusina, sa sala, sa silid, sa bawat kwarto, ipaunawa mo na ang iyong kapangyarihan ay totoo, ang iyong presensya ay buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sapagkat bago pa namin sambitin ang aming mga kahilingan, alam mo na. Alam mo ang mga pangangailangan namin. Alam mo ang aming mga iniiyak sa gabi. Salamat dahil hindi mo kailanman tinatanggihan ang iyong mga anak. Tulad ng sinabi mo sa Isaiah 65:24, bago pa man sila tumawag, ako'y sasagot na. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat. Ang aming kinabukasan ay nasa iyong kamay. Ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong biyaya. Ang aming kalusugan, ang aming trabaho, ang aming mga pangarap, lahat ay sa iyo. Pagharian mo ang aming puso, gawin mo kaming mga ilaw sa gitna ng dilim. Turuan mo kaming maging pasensyoso, mapagpatawad, mapagmahal, sapagkat iyon ang iyong kalooban. Ama, sa bawat salitang aming binibigkas ngayon, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. Lahat ng tagumpay, lahat ng kagalingan, lahat ng biyaya, ibinabalik namin sa iyo ang papuri. At sa panahong mahina kami, paalalahanan mo kaming ikaw ang lakas namin. Sa oras na tila walang sagot, paalalahanan mo kaming ikaw ang kasagutan. Sa panahon ng katahimikan, paalalahanan mo kaming ikaw ang Diyos na laging naroon. Ngayon, Panginoon, ipanalangin ko ang bawat nakikinig. Huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi nila maramdaman ang iyong pagyakap. Sa sandaling ito, O Diyos, ibaba mo ang iyong kapayapaan sa kanila. Ang kapayapaang hindi maipaliwanag ng mundo, ngunit kayang baguhin ng puso. Salamat sapagkat ngayong umaga may bagong simula, may bagong pag-asa, may bagong direksyon. Habang tahimik kang nakikinig ngayon, hayaan mong ang Espiritu Santo ay dumampi sa iyo. Parang hangin na banayad, ngunit bumabaon sa kaluluwa. Parang sinag ng araw na unti-unting bumabalot sa iyong katawan. Yan ang presensya ni Lord. Yan ang biyaya niya. Damhin mo. Huwag mong pigilan, ibigay mo sa Kanya ang bawat salita ng puso mo. At habang nananalangin ka, sabihin mo ito ng may pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang aking tagapagtanggol. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking Diyos. Sabihin mo ng may tiwala, sapagkat sa pagbigkas ng pangalan niya, gumagalaw ang langit.
Sa bawat amen mo, may pintuang nabubuksan, may kagalingang dumarating, may biyayang ibinubuhos. At ngayon, bago matapos ang panalangin ito, gusto kong ipanumbalik mo sa puso mo ang katahimikan. Manatili ka sa presensya ng Diyos, sapagkat dito mo maririnig ang kanyang tinig, hindi sa ingay ng mundo, kundi sa payapang bulong ng Espiritu. Huwag kang bibitaw dahil may ginagawa siya ngayon sa buhay mo, hindi bukas, kundi ngayon mismo. Isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon sa iyong proteksyon." O kung may hinihiling kang milagro, ilagay mo rin, "Naniniwala akong kikilos ka, Lord." I-click mo ang subscribe para lagi kang kasama sa ating mga panalangin nagdadala ng himala at pag-asa. Manatili ka dahil sa susunod na sandali may mensaheng iparirinig si Lord sa puso mo. Isang gabi, may isang lalaki na nagtatago. Hindi siya kriminal, hindi siya taksil. Sa katunayan, siya ay pinili ng Diyos, pero siya ay inuusig, hinahabol, gustong patayin ng mismong hari na dati minahal siya. Ang lalaking ito ay si David. Bago pa siya maging hari, bago pa siya kilalanin, bago pa siya yumaman o magwagi sa digmaan, siya ay umiyak sa kuweba. Isipin mo yon, isang lalaki na hinirang ng Diyos, isang mandirigma na pinatay si Goliath sa ngalan ng Panginoon, pero ngayon, nag-iisa, natatakot, nagtatanong, "Panginoon, nasaan ka?" Kapatid, ilan sa atin ang nakaka-relate kay David? Ilan sa atin ang nasa kuweba ngayon, hindi literal pero espiritual, tahimik, malamig, walang kasiguraduhan, walang kasamang tao pero umaasa pa rin sa Diyos. Ang awit 91 ay hindi isinulat mula sa palasyo. Ito ay isinulat mula sa kuweba ng pananampalataya. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay isinulat hindi ng isang taong kampante, kundi ng isang taong takot pero nagtitiwala. Sapagkat totoo ito, ang pananampalataya ay hindi laging masaya. Minsan ito ay iyak, minsan ito ay katahimikan. Pero sa gitna ng lahat, nananatili ang Diyos. Si David, habang nasa loob ng kuweba ng Adulam, ay hindi iniwan ng Diyos. Doon, siya ay tinulungan ng mga taong sugatan, mga talunan, mga walang pag-asa. At doon, sa gitna ng kawalang maliwanag, binuo ng Diyos ang isang hari. Mula sa takot, lumitaw ang katapangan. Mula sa kawalang dignidad, bumangon ang autoridad. At mula sa kuweba, nagsimula ang plano ng langit. Minsan, kapatid, akala natin ang Diyos ay katahimikan, pero minsan ang katahimikan ay ang Diyos. Sa oras na wala tayong marinig, doon siya nagsasalita ng mas malalim. Sa oras na wala tayong makita, doon siya lumilikha ng daan. Tulad ni David, maaring may mga gabi kang hindi makatulog, may mga panalangin kang tila walang sagot. Pero kapatid, ang presensya ng Diyos ay nasa kuweba rin. Ang sikreto ni David, hindi siya bumitaw, hindi siya tumigil manalangin, hindi siya tumigil umawit, sapagkat kahit walang musika, umaawit ang kanyang puso. Ganito rin ang panawagan sa atin ngayon, sa gitna ng mga personal mong laban, sa loob ng puso mong naguguluhan, sa isipan mong pagod, ang Diyos ay naroon. Ang awit 91 o Faro ay nagsasabi, "Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti." Napakagandang larawan, pakpak ng Diyos. Hindi armas, hindi kuta, kundi pakpak. Bakit pakpak? Kasi ang pakpak ay nagbibigay ng init, ng proteksyon, ng yakap. Kapag ang isang inahing manok ay nararamdaman ng ulan, tinatawag niya ang mga sisiw. Hindi niya pinapatigil ang ulan, pero iniaabot niya ang pakpak niya. At sa ilalim ng pakpak, ang ulan ay hindi makaabot. Ganito ang Diyos sa atin. Hindi laging inaalis ang bagyo, pero binibigyan tayo ng silong. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, nasa ang bahagi ka ng kwento ni David ngayon? Nasa kuweba ka ba ng pangungulila? Nasa dilim ka ba ng tanong? Nasa gabi ka ba ng pagtitiis? Kung oo, kapatid, huwag kang bibitaw, sapagkat sa kuweba, binubuo ng Diyos ang kanyang mga lingkod.
Hindi sa palasyo nagsisimula ang tagumpay, sa kuweba. Ang mundo ay nagtatago ng mga tao kapag sila ay mahina. Pero ang Diyos ay naghahanap ng mga sugatan, mga pagod, mga umiiyak, at doon siya bumubuo ng mga pinuno, ng mga tagapaghatid ng liwanag, ng mga hinirang. Kaya kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat, kung pakiramdam mo'y kulang ka, takot ka, mahina ka, perfecto ka para sa plano ng Diyos. Sapagkat hindi niya pinipili ang pinakamalakas, pinapalakas niya ang kanyang pinili. Ngayon, habang iniisip mo ang kwento ni David, isipin mo rin ang sarili mong kwento. Ilang beses ka nang muntik bumigay, ilang gabi ka nang umiiyak ng tahimik, ilang dasal na ang sinabi mong, Panginoon, tulungan mo ako. At alam mo ba, bawat salita mo, narinig niya. Bawat luha mo, tinipon niya. Bawat panginginig ng puso mo, tinutugunan niya ngayon. Walang patak ng luha na nasasayang. Lahat ay may saysay. At bawat patak ng luha ay isang paalala na may Diyos na tapat. Isang Diyos na hindi kailanman umaalis. Isang Diyos na nananahan sa mga kuweba ng ating puso. Kaya kapatid, hayaan mong ulitin ko, huwag kang bibitaw. Sa oras ng panalangin sa umaga, sa oras ng pananahimik, sa oras ng pagsuko, ang presensya ng Diyos ay dumarating. Hindi sa ingay, hindi sa dami ng salita, kundi sa puso mong bukas. Sabi sa awit 34-18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may espiritong nagsisisi. Yan ang Diyos mo. Yan ang Diyos natin. Ngayon habang nakikinig ka pa rin, narito ang paanyaya, yakapin mo ang katotohanan ito. Isang bagong umaga, isang bagong simula, isang bagong direksyon. Ang kuweba mo ngayon ay lugar ng pagtatagpo, lugar ng presensya, lugar ng muling pagsilang. At bago tayo tumuloy, gusto kong hilingin sa iyo na sumulat sa comments ng isang simpleng panalangin mula sa puso mo. Maaari mong sabihin, Panginoon, ako'y narito. Buuin mo ako. O kaya, sa kuweba man ng buhay, nananampalataya ako sa iyo. Isa itong hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon. At kung may gusto kang ipagdasal, pamilya, kagalingan, trabaho, ilagay mo. Ako mismo, idadasal kita. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para araw-araw kang mapalakas, mapatibay, at mas lalong mapalapit sa Diyos. Dahil sa susunod nating pagninilay, mas titibay pa ang iyong pananalig. Tuloy ang biyaya, tuloy ang presensya ng Diyos, tuloy ang panalangin. Naririnig mo ba yung bulong sa kaluluwa mo na tila may gustong sabihin ng Diyos? Hindi malakas, hindi sa pilitan, pero malinaw. Tahimik man, pero may kapangyarihan. Ganyan ang lihim na lugar na tinutukoy sa awit 91. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, hindi ito isang pisikal na lugar, hindi ito simbahan, hindi ito isang silid na may kandila at krus. Ang lihim na dako ay ang puso mong marunong manahimik, marunong makinig, marunong magtiwala kahit hindi nakikita. Sa panalangin ng umaga, dito mo naririnig ang boses ng Diyos. Hindi dahil perfect ka, hindi dahil wala kang pagkukulang, kundi dahil pinili mong lumapit, pinili mong huminto sandali at sabihin, Panginoon, nais kitang makausap. Ang lihim na lugar ay hindi palaging komportable. Minsan masakit, minsan may pag-aalinlangan, pero ito ang lugar ng paghubog. Dito ka pinapatatag ng Diyos. Dito niya ibinubulong ang mga direksyon para sa araw mo. Dito niya pinaparamdam na kahit hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari, hindi siya tumigil sa pagkilos. Kapatid, gaano mo kakilala ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Hindi bilang isang ideya lang, hindi bilang isang paniniwala lang, kundi bilang isang realidad na gumagalaw sa bawat sandali. Isipin mo, bawat umaga na binubuksan mo ang mata mo, may panibagong biyayang inihanda siya para sa iyo. Hindi lang para gumising ka at gawin ang mga dating bagay, kundi para maranasan mo siya, para malaman mong mahalaga ka, pinapansin ka, pinapangalagaan ka. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak, doon mo mararanasan ang kapayapaan,
Gaya ng sinasabi sa awit 91:4, sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Iyan ang lugar ng proteksyon. Hindi mo kailangan sumigaw, hindi mo kailangan ipaliwanag, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong ayusin ang lahat. Dahil sa ilalim ng mga pakpak niya, sapat na ang katahimikan, sapat na ang pananampalataya. Bilang isang anak ng Diyos, tinatawag ka sa ganitong klaseng relasyon. Hindi mababaw, hindi pansamantala, kundi malalim, personal, banal. Ito yung relasyon na kahit sa gitna ng gulo, alam mong hindi ka iiwan. Alam mong may kapayapaan kang hindi maipaliwanag. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo, gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan na chapter 27. At minsan, ang pinakamalalalim na sandali mo kasama ang Diyos ay hindi yung nasa kasayahan ka, kundi yung nasa gitna ka ng pagsubok. Doon, sa katahimikan ng puso mo, siya nagsasalita, hindi sa panlabas na boses, kundi sa panloob mong sigaw. Kaya huwag mong baliwalain ang mga oras ng katahimikan. Huwag mong takasan ang mga sandaling parang walang nangyayari. Sapagkat sa paningin ng Diyos, ang mga sandaling yan ay sagrado. Kapatid, maraming tao ngayon ang takot na manahimik. Takot silang harapin ang sarili nila, takot silang mapag-isa, kaya't patuloy silang naghahanap ng ingay, ng abala, ng distraction. Pero bilang anak ng Diyos, tinatawag kang pumasok sa lihim na lugar, sapagkat doon kanya tinuturo ang makinig, doon mo maririnig ang tunay na direksyon para sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng milyon-milyong tagasunod, hindi mo kailangan ng validasyon ng mundo. Ang kailangan mo lang ay ang presensya ng Diyos. Yan ang sagot sa pagod mong kaluluwa. Yan ang kasagutan sa mga tanong na paulit-ulit mong itinatanong sa sarili mo. Iyan ang daan tungo sa totoong kapahingahan. At alam mo kung anong nangyayari kapag nanatili ka sa presensya niya. Unti-unti mong nararamdaman ang kapayapaan. Hindi ka pa man umaalis sa panalangin, pero alam mong may gumaan. Hindi pa man dumarating ang sagot, pero alam mong sinagot ka na niya. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong umayos, kasi alam mong may Diyos na gumagawa para sa iyo. At sa panahong ito, maraming taong gustong makaramdam ng presensya ng Diyos. Pero iilan lang ang willing manahimik at makinig. Karamihan gusto ng milagro pero ayaw dumaan sa proseso ng pananatili sa lihim na dako. Pero ikaw, kapatid, pinili mong makinig ngayon at yan ang dahilan kung bakit binabago ka na niya ngayon pa lang. Habang nananatili ka sa panalangin, makikita mo ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. Makikita mong hindi mo kailangan magmadali. Makikita mong hindi mo kailangan ipaglaban ng lahat kasi alam mong may Diyos na nakikipaglaban para sa iyo. Tulad ng sinabi sa Exodo 14:14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, kayo'y tatahimik lamang. Napakaraming pangako ang ibinigay ng Diyos sa mga nananatili sa presensya niya. Isa na diyan ang pangakong proteksyon, isa pa ay kalakasan, isa pa ay karunungan, isa pa ay direksyon. Kaya't kung nawawala ka ngayon, kung hindi mo alam kung saan ka patungo, ang sagot ay hindi laging nasa labas. Minsan, ang sagot ay nasa pananatili, sa paghinto, sa pagsandal. At habang ginagawa mo yan, napapalitan ang puso mong pagod ng pusong panatag. Napapalitan ang pag-aalinlangan ng pananampalataya. Napapalitan ang lungkot ng kapayapaan. Napapalitan ang kawalan ng direksyon ng malinaw na gabay. Dito mo mararanasan ang tinatawag nating morning restoration, kung saan sa bawat umaga nire-reset ng Diyos ang puso mo. Pinapalitan niya ang bigat ng bagong lakas. Pinapalitan niya ang luha ng bagong kagalakan. Pinapalitan niya ang takot ng bagong pag-asa. Kaya huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo siya nilapitan. Huwag mong hayaang mawala ang biyaya ng umagang ito. Ito ang oras. Ito ang sandali. Ito ang paanyaya ng Diyos sa iyo. Halika, manatili ka sa akin. Ngayon, habang tahimik kang nakaupo, habang nararamdaman mo ang banayad na presensya niya sa puso mo,
Gusto kong ipanumbalik mo ang panalangin mo. Hindi kailangan mahaba, hindi kailangan magarbo. Isang tahimik na, Panginoon, nais kitang makilala pa, ay sapat na para ang langit ay tumugon. Ngayon, gusto kong marinig din ang boses mo. Isulat mo sa comments, ako'y nagnanais manahan sa presensya ng Diyos. Maaari mo ring isulat ang iyong panalangin ngayong umaga o ipagdasal natin ang iyong pamilya, trabaho, kalusugan. Ilagay mo ang pangalan nila at sabay nating itataas sa panalangin. At kung nais mong maranasan ito araw-araw, pindutin mo ang subscribe. Hindi para sa views, hindi para sa numero, kundi para patuloy tayong magsama sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa presensyang bumabago ng buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tugon ng Diyos sa mga nananatili sa Kanya. Mga sagot na hindi mo inaasahan, pero tiyak na ibibigay niya. Huwag kang bibitaw, patuloy ang presensya, patuloy ang panalangin. Narito na tayo sa punto kung saan ang panalangin ay hindi lang panaghoy, kundi paghahanda. Paghahanda para tanggapin ang tugon ng Diyos. Sapagkat ang mga nananatili sa Kanyang presensya ay hindi lang pinagpapala, tinutugon, hindi ayon sa panahon ng tao, kundi ayon sa panahon ng langit. Sa Salmo 91:15, sinabi ng Diyos, Kaniyang tatawagin ako at sasagutin ko siya. Ako'y sasa kaniya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Isang pangakong matatag, hindi baka, hindi maaaring, kundi tiyak. Sasagutin ko siya. Napakasarap pakinggan. Sa bawat luha, sa bawat panalangin na tila walang nakakarinig, may Diyos na nakikinig. At higit pa roon, may Diyos na tumutugon. Pero paano natin mararamdaman ang tugon ng Diyos? Paano natin malalaman na ang kasagutan ay dumating na? Kapatid, ito ay sa pamamagitan ng kapayapaan. Kapag kahit nasa gitna ka pa ng bagyo, mararamdaman mong may katahimikan sa puso mo. Iyon ay presensya ng Diyos na nagsasabing, Anak, kontrolado ko ang lahat. O minsan hindi niya agad binabago ang sitwasyon, binabago muna niya ang puso mo. Kasi doon nagmumula ang tunay na tagumpay. Minsan, ang sagot niya ay katahimikan kasi gusto niyang matutunan mong magtiwala. Minsan naman, ito ay isang pintuang biglang bumukas, isang mensahe, isang tawag, isang direksyon sa puso mo na hindi mo inaasahan pero malinaw. Ganito kumilos ang Diyos, palihim pero palaging tama sa oras. Hindi siya nahuhuli, hindi siya nagkakamali. Kaya ngayong umaga, maghanda ka. Dahil ang tugon ng Diyos ay hindi laging malakas, pero ito ay totoo. Maaring hindi mo marinig sa pandinig, pero mararamdaman mo sa panalangin. At kapag naramdaman mo, huwag mong baliwalain. Tanggapin mo, yakapin mo, sapagkat ito na ang simula ng bagong kabanata sa buhay mo. Ngayon gusto kong hilingin sa iyo, isulat mo sa comments ang salitang, Handa na akong tanggapin ang tugon mo, Panginoon. Kung may panalangin kang gustong ibahagi, ilagay mo rin. Sama-sama nating itataas yan sa presensya ng Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw ay sama-sama tayong manalangin, umasa at makinig sa Diyos na laging tumutugon. At ngayong natanggap mo na sa puso mo ang katiyakan na may tugon ang Diyos, hayaan mong manatili ang presensya niya sa iyo, hindi lang para sa umagang ito, kundi para sa bawat araw na dumarating. Tandaan mo, kapatid, ang panalangin ay hindi nagtatapos sa Amen. Ito'y tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan. Sa bawat paghinga mo, may pagkakataon kang kausapin siya. Sa bawat katahimikan, may panibagong mensahe mula sa langit. Hindi mo kailangang hintayin pa ang perpektong pagkakataon para mapalapit sa Diyos. Ang presensya niya ay naririto na. At kung nadama mo siya habang nakikinig ka, ibig sabihin may ginagawa na siya sa buhay mo. Kaya manatili ka sa landas ng pananampalataya. Magtiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Sapagkat sa bawat panalangin ng umaga, may bagong direksyon. Sa bawat paglapit mo sa Kanya, may bagong simula. Marami pa siyang gustong ipakita sa iyo. Marami pa siyang plano para sa pamilya mo, sa puso mo, sa kinabukasan mo.
Huwag mong hayaang makuha ng mundo ang puso mong itinakda para sa Diyos. Patuloy kang lumapit, patuloy kang manalangin, patuloy kang makinig, dahil siya rin ay patuloy na kumikilos para sa iyo. At kung naramdaman mo ang presensya ng Panginoon ngayon, isulat mo sa comments. Narinig ko ang tinig ng Diyos ngayong umaga. O kaya'y, Panginoon, salamat sa panibagong lakas. Gusto kong mabasa kung paano ka kinausap ng Diyos ngayong araw na ito. Ilagay mo rin ang mga gusto mong ipanalangin, sabay nating itataas yan sa presensya niya. Pindutin mo rin ang subscribe, kapatid, para araw-araw nating simulan ang umaga sa panalangin at sa salita ng Diyos. At kung gusto mong maranasan pa ang mas malalim na presensya ng Diyos, i-click mo ang video na lumalabas ngayon sa screen. Dahil ang susunod na mensahe ay sagot sa panalangin mong matagal mo nang hinintay. Patuloy ang presensya, patuloy ang himala, patuloy ang Diyos na tapat.